Inireklamo sa LTFRB ang isang driver ng Transport Network Vehicle Service na Uber dahil hindi umano inaasikaso ang nabangga niyang rider ng motorsiklo. Ang aksidenteng nahulikam, tinutukan ni Cesar Apolinario. Bibili lang sana ng pagkain ng aso ang motorcycle rider na si Serafin Del Mundo na nahulikam sa Arnay Street Corner, Osmeña Highway sa Makati noong February 4 ng umaga. Pag-andar ng mga motorista pag green ng traffic light, biglang sulpot ng puting kotse, bumangga sa motor at saka umikot at bumangga sa isa pang sasakyan. Tumila po ng motor sakay si Del Mundo, edad 4 na po. Makalipas ang halos 2 buwan, nakalabas na ng ospital si Del Mundo pero di na maigalaw ang buong katawan. So hindi pa po makalakad kasi yung buto po niya sa paa po basag. Tapos yung sa spinal cord po niya na dislocate po. Kaya hanggang ngayon po hindi pa po masyado makatayo po. Parang bedridden na po si Papa ngayon po. Naisampa na ang kasong kriminal laban sa nakilalang si Eric Dayaganon Saison na ayon sa pamilya ng biktima ay Uber driver daw. Hanggang ngayon po hindi po kami nakasikaso nung driver po. Ni text ni tawag wala po kami nare-receive po. Yung sa Facebook po, hindi na rin po kami kinakausap. Naka-block pa po kami. Kaya nagsampa na rin ang reklamo si Ruel sa LTFRB kanina. Ayon sa LTFRB, bukod sa driver, pagpapaliwanagin daw ang transport network company na Uber at ang operator ng sasakyan. Accredited ng Uber, no? Pero walang franchise sa LTFRB. Prerequisite yun, dapat may franchise bago i-accredit. So parang lumalabas, parang Uber na ngayon nag-accredit, hindi na LTFRB. Matagal nang pinoprotesta ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ang anilay maluwag na pagtrato sa mga TNVS driver at operator habang mahigpit daw sa mga taxi driver. Kapag ang taxi driver kasi ang sangkot sa disgrasya, pati operator, pinapanagot ng LTFRB. Pero ang mga TNVS driver lang ang malinaw na nakasaad na mananagot sa kasong administratibo. Tanggap pa din sila ng tanggap kahit na hindi naman talaga magkakaroon ng prangkisa yon. Sa ngayon ay blanco pa ang ahensya kung mapapanagot nga ba o hindi ang mga transport network company gaya ng Uber, lalo na tuwing may disgrasya, lalo't wala pa namang nailalabas na rules and regulation kaugnay nito. This one is a clear example why we at LTFRB, we want to have the TNCs to have a level of accountability. Aalamin muna ng LTFRB ang pagkakakilanlan ng driver at kung may kaukulang dokumento ang operator nito na mag-apply maging TNVS. Wala pa ring tugon ng Uber sa hiling naming makunan ng pahayag. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.